Maria ay nakatayo sa harap ng salamin bago pa sumikat ang araw, habang ang tibok ng puso niya ay mas malakas pa sa tilaok ng mga tandang sa labas. Sa loob ng ilang linggo, sunod-sunod ang kamalasan, nagsara ang kanyang sari-sari store, iniwan siya ng kanyang kasintahan na walang kahit anong paalam, at lalong lumala ang karamdaman ng kanyang ina. Ngunit sa umagang iyon, may kakaiba siyang naramdaman. Naalala niya ang sinabi ng matandang babae sa Quiapo, sabihin mo ang 3 salitang ito kapag mas mabigat na ang luha kaysa sa pag-asa mo. Walang nakatingin, kaya't ipinatong ni Maria ang kamay sa kanyang dibdib at mahinang bumulong ng 3 salita. Biglang tumahimik ang buong silid, isang hindi normal na katahimikan. At sa sandaling iyon, isang puting paru-paro, kahit nakasara ang lahat ng kanyang bintana, ay dumaong sa kanyang balikat. Sa parehong araw, tumunog ang telepono. Isang lumang kaibigan na matagal na niyang hindi nakausap ang nag-alok sa kanya ng isang maliit na pwesto para muling makapagbukas ng tindahan nang walang bayad sa renta. Ngumiti rin ang kanyang ina sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo. Hindi dating naniniwala si Maria sa mga senyales. Pero mula nang mangyari yon, nagbago ang kanyang paniniwala. At kung ikaw ay isang cancer, ipinanganak sa ilalim ng tanda ng buwan. Maaaring ang parehong pagbabagong ito ay naghihintay rin sa iyo matapos mong bigkasin ang 3 salitang iyon. Sinasabing ang mga cancer ay pinamumunuan ng buwan, emosyonal, may matinding intuisyon, at malalim ang koneksyon sa mga bagay na hindi nakikita. Dito sa Pilipinas, ang mga katangiang ito ay hindi lamang nakasulat sa mga bituin, kundi bumabalik sa ating mga tradisyon, sa ating mga dasal, at sa mga bulong na ibinibigay natin sa universo kapag wala ni isa mang nakikinig. Marami ang naniniwalang ang mga cancer ay tinatawag na tagatanggap, mas malalim silang makaramdam, mas matindi silang makaunawa, at madalas silang nagdadala ng emosyonal na bigat ng kanilang pamilya at komunidad. At kahit tunog biyaya ito, madalas ay parang pabigat din. Pero paano kung ang pagiging sensitibo mo ay hindi kahinaan? Paano kung ito ang susi sa pagbubukas ng isang makapangyarihang pinto? Sa mga probinsya tulad ng Siquijor, Antique, at ilang bahagi ng Laguna, may mga tahimik na kwentong paulit-ulit na ipinapasa, mga kwento ng binibigkas na biyaya. Mga simpleng kataga na kapag sinabi ng may layunin, kayang baguhin ang buong enerhiya ng isang tao. Hindi ito mahika. Hindi rin pamahiin. Isa lang itong sandali ng pagkakatugma ng puso, ng diwa, at ng universo. At nitong mga nakaraang taon, isang pattern ang paulit-ulit na lumilitaw. Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng cancer, lalo na dito sa Pilipinas, tila may 3 tiyak na salita na kayang magbukas ng 100. May tawag ang iba rito, senyales. Ang iba naman, milagro. Pero sa mga tunay na nakaranas nito, isa lang ang sigurado, kapag binigkas mo ang 3 salitang iyon, may gumagalaw. Maaaring makakita ka ng paru-paro. May marinig kang katok. O makatanggap ng mensaheng hindi mo inaasahan. Hindi ito aksidente. Tumutugon ang universo. At kung handa ka ng tuklasin kung ano ang 3 salitang iyon, at bakit napakahalaga nito sa mga cancer, ang paglalakbay na ito ay para sa iyo. Sino na Van Leg cancer ay aspetong espiritual. Ang mga cancer ay hindi lang basta isinilang sa ilalim ng isang zodiac sign, sila ay isinilang na may dalang alon sa loob ng kanilang puso, alon na sumasabay sa emosyon ng mga taong nasa paligid nila. Sa astrolohiya, sila'y pinamumunuan ng buwan, planeta ng damdamin, alaala, at intuisyon. Pero dito sa Pilipinas, mas malalim pa ang kahulugan niyan. Sa bawat barangay, may isang tao palagi, tahimik, pero dama ang bigat ng paligid kahit walang sinasabi. Siya yung nananaginip ng mga bagay bago ito mangyari. Siya yung umiiyak, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba rin. Yan ang cancer. Hindi lang sila basta nakikiramdam, sila ay sumisipsip ng emosyon. Bitbit nila ang bigat ng damdamin na parang bayong na punang kwento, sakit, at mga panalangin hindi nasabi. Kaya sa maraming pamilyang Pilipino, ang mga cancer ang tagapamagitan, ang tagapagpagaling, ang tahimik na nagbibigay. Handa silang isakripisyo ang sarili para lang mapasaya ang iba. Sa espiritual na aspeto, ang mga cancer ay parang tubig, dumadaloy, umaayon, at mapag-alaga. Pero ang tubig, kapag hindi ginagalang, maaari ring makalunod. At kapag hindi pinoprotektahan ng mga cancer ang kanilang enerhiya, dala-dala nila ang lungkot na hindi naman sa kanila. Dito pumapasok ang mga espiritual na kasanayan.
Sa kulturang Pilipino, matagal na nating kinikilala ang lakas ng paglilinis mula sa paligo sa ilog, sa pagtutawas, sa asin sa ilalim ng kama, hanggang sa mga dasal sa dapit hapon. Hindi ito pamahiin, ito ay paraan ng pananatiling buo. Tumulong ito sa mga tulad ng cancer na bitawan ang mga bigat na hindi nila kailangang dalhin. At ngayon, muling lumilitaw ang isang paniniwala. Na kapag ang mga cancer ay nagsabi ng tatlong tiyak na salita, mula sa puso, mula sa pagsuko, may pagbabago sa enerhiya sa kanilang paligid. Hindi ito tungkol sa paghingi ng mas marami. Ito'y tungkol sa pagsabing, handa na ako. Handang hindi na akuin ang hindi sa kanila. Handang tumanggap ng para sa kanila. Handang maramdaman, sa wakas, ang kalayaan ng sariling kapalaran na tumatawag pabalik. At kaya nga, ang tatlong salitang ito, na malapit na nating ibunyag, ay malalim na tumatago sa puso ng mga cancer, lalo na sa mga lugar na hitik sa espiritu, tulad ng Pilipinas. Dahil kung may sinumang karapat-dapat makatanggap ng senyales. Ito ay ang mga taong buong buhay ay nagbibigay ng senyales sa iba. Iyan is pinagmulan ng tatlo salita, and ritual. Bago pa man dumating ang digital na panahon, noong ang mga mensahe dumaraan sa sulat kamay at ang mga lihim ay ibinubulong lamang, may isang tahimik na manggagamot na naninirahan sa kabundukan ng Siquijor. Ang pangalan niya ay Lola Sabel. Hindi siya kilala. Hindi siya naniningil para sa kanyang pagpapagaling. Pero ang mga tao ay nagmumula pa sa Mindoro at Samar upang maupo sa harap ng kanyang munting bahay kubo, naghahanap ng kaaliwan, kasagutan, o kahit kaunting dahilan para magpatuloy. Hindi gumagamit si Lola Sabel ng mga gayuma o mahiwagang orasyon. Isa lamang ang hinihiling niya sa mga lumalapit sa kanya. Sabihin mo ang tatlong salitang pinakakinatatakutan ng iyong kaluluwa. Marami ang nalito noong una. Pero ginagabayan niya silang umupo sa tabi ng mangkok ng tubig bukal, pumikit, at ibulong ang tatlong salita sa sarili nilang refleksyon. Minsan ay pinapatawad kita. May mga pagkakataon namang bumalik ka na. O, pakawalan mo ako. Bawat isa ay may kanya-kanyang tatlong salita. At bawat isa ay nakaranas ng pagbabago matapos itong bigkasin. Ngunit sa dami ng mga taong dumating, may napansin si Lola Sabel, ang mga isinilang mula huling bahagi ng Hunyo hanggang unang bahagi ng Hulyo, mga cancer, ang nakakaranas ng pinakamalalalim na pagbabago. Isang magsasaka ang nagdoble ang ani makalipas lang ang ilang linggo. Isang babae ang napanaginipan ang yumao niyang ama at nakamit ang kapayapaang matagal na niyang hinahangad. Isang batang ilang buwan nang hindi nagsasalita ang biglang nagsabi ng unang salita niya sa loob ng 2 araw. Mama Paru-Paro. At doon ito nagsimula, isang tahimik na paniniwala sa ilang probinsya na kapag ang mga cancer ay ginabayan ng puso at tamang panahon, maaari silang magising sa makapangyarihang pagbabago sa pamamagitan lamang ng pagbigkas ng kanilang tatlong salita. Sa makabagong panahon, unti-unti itong nawala. Ngunit may ilang bulsa ng paniniwala na nanatili, sa mga prayer circle ng Bicol, sa mga sulatin ng mga mistikong Bisaya, at sa mga payo ng matatandang manininda sa Quiapo na hanggang ngayon ay nag-aalok ng panyo na may dasal. Ngayon, muling binubuhay ito ng mga espiritual na guro at mga energy reader sa Pilipinas, hindi bilang mahigpit na ritual, kundi bilang personal na gawain. Isang sagradong sandali ng muling pagkakaayon. Sabi nila may tenga ang universo. Pero nakikinig lang ito kapag totoo ang kaluluwa. At kapag ang isang cancer na kaluluwa ay bumulong ng tatlong salita, lalo na sa ilalim ng bilog na buwan o sa katahimikan bago sumikat ang araw. Hindi lang nakikinig ang universo. Tumutugon ito. Iyan is pinagmulan ng tatlo salita, and ritual. Bago pa man dumating ang digital na panahon, noong ang mga mensahe dumaraan sa sulat kamay at ang mga lihim ay ibinubulong lamang, may isang tahimik na manggagamot na naninirahan sa kabundukan ng Siquijor. Ang pangalan niya ay Lola Sabel. Hindi siya kilala. Hindi siya naniningil para sa kanyang pagpapagaling. Pero ang mga tao ay nagmumula pa sa Mindoro at Samar upang maupo sa harap ng kanyang munting bahay kubo, naghahanap ng kaaliwan, kasagutan, o kahit kaunting dahilan para magpatuloy. Hindi gumagamit si Lola Sabel ng mga gayuma o mahiwagang orasyon. Isa lamang ang hinihiling niya sa mga lumalapit sa kanya. Sabihin mo ang tatlong salitang pinakakinatatakutan ng iyong kaluluwa. Marami ang nalito noong una. Pero ginagabayan niya silang umupo sa tabi ng mangkok ng tubig bukal, pumikit, at ibulong ang tatlong salita sa sarili nilang refleksyon. Minsan ay pinapatawad kita. May mga pagkakataon namang bumalik ka na.
O, pakawalan mo ako. Bawat isa ay may kanya-kanyang tatlong salita. At bawat isa ay nakaranas ng pagbabago matapos itong bigkasin. Ngunit sa dami ng mga taong dumating, may napansin si Lola Sabel, ang mga isinilang mula huling bahagi ng Hunyo hanggang unang bahagi ng Hulyo, mga cancer, ang nakakaranas ng pinakamalalalim na pagbabago. Isang magsasaka ang nagdoble ang ani makalipas lang ang ilang linggo. Isang babae ang napanaginipan ang yumao niyang ama at nakamit ang kapayapaang matagal na niyang hinahangad. Isang batang ilang buwan nang hindi nagsasalita ang biglang nagsabi ng unang salita niya sa loob ng 2 araw. Mama Paru-Paro. At doon ito nagsimula, isang tahimik na paniniwala sa ilang probinsya na kapag ang mga cancer ay ginabayan ng puso at tamang panahon, maaari silang magising sa makapangyarihang pagbabago sa pamamagitan lamang ng pagbigkas ng kanilang tatlong salita. Sa makabagong panahon, unti-unti itong nawala. Ngunit may ilang bulsa ng paniniwala na nanatili, sa mga prayer circle ng Bicol, sa mga sulatin ng mga mistikong Bisaya, at sa mga payo ng matatandang manininda sa Quiapo na hanggang ngayon ay nag-aalok ng panyo na may dasal. Ngayon, muling binubuhay ito ng mga espiritual na guro at mga energy reader sa Pilipinas, hindi bilang mahigpit na ritual, kundi bilang personal na gawain. Isang sagradong sandali ng muling pagkakaayon. Sabi nila may tenga ang universo. Pero nakikinig lang ito kapag totoo ang kaluluwa. At kapag ang isang cancer na kaluluwa ay bumulong ng 3 salita, lalo na sa ilalim ng bilog na buwan o sa katahimikan bago sumikat ang araw. Hindi lang nakikinig ang universo. Tumutugon ito. Isang tunay ene kwento, isang cancer ene bumigkas ng 3 salita nakatanggap ng senyales. Sa puso ng Camarines Sur, nakatira si Joel, isang 48 taong gulang na cancer, balo at ama ng 2 anak. Sa loob ng mga taon, dala ni Joel ang isang tahimik na dalamhati. 5 taon na ang nakalipas nang biglaang pumanaw ang kanyang asawa, si Lani, dahil sa sakit. Mula noon, hindi na siya naging pareho. Pumunta siya sa trabaho. Pinalaki ang mga anak. Tumawa sa mga pagtitipon ng barangay kapag kinakailangan. Ngunit may isang bagay sa loob niya na hindi kailanman nakapagpatuloy. Hindi siya nakapagpaalam. Hindi nang maayos. Hindi nang spiritual. Isang umaga, habang nagsuscroll sa kanyang mga lumang Facebook memories, nakita ni Joel ang isang post mula kay Lani. Ang sulat kamay niya. Isang maikling quote na isinulat niya isang araw bago ang kanilang huling anibersaryo. Kapag wala na ako, sabihin mo lang ang mga salitang iyon at muli kitang mahahanap. Hindi alam ni Joel kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit may isang bagay sa kanya ang bumiyak. Naalala niya ang isang matandang babae sa Iriga na minsang nagsabi sa kanya. Pag hindi mo mailabas ang 3 salita sa puso mo, hinding-hindi maririnig ng kaluluwa ng mahal mo ang tinig mo. Kaya sa sumunod na umaga, bago sumikat ang araw, nagliwanag si Joel ng isang maliit na kandila sa tabi ng larawan ng kanyang asawa. Naglagay siya ng mangkok ng tubig sa sahig. At sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si Lani, tiningnan niya ang kanyang refleksyon at bumulong ng mga salitang iyon. Pinapatawad kita. Hindi niya alam kung bakit iyon ang mga salitang kailangang sabihin. Ngunit alam ng kanyang kaluluwa. Inulit niya ang mga ito ng 3 beses. Pumutok ang kanyang tinig. Hindi tumigil ang kanyang mga luha. Ngunit pagkatapos niya may katahimikan. Isang katahimikan na tila mapayapa. Ngunit noong hapon, habang nag-aabot ng mga damit si Joel upang patuyuin, isang bata mula sa kalye ang lumapit sa kanya at nagsabi. Tito Joel, nakita ko si Tita Lani sa panaginip. Sabi niya salamat. Nagtulala si Joel. Hindi niya sinabi kaninuman ang ginawa niya. Hindi pa nga ang mga anak niya. Ngunit sa hindi inaasahang paraan, may nakarinig. Yun ang araw na hindi na muling naramdaman ni Joel ang pagiging nakaangkla. Hindi niya pinigilan ang pagmimiss kay Lani, walang makakapigil doon. Ngunit pakiramdam niya'y magaan na. Muling inayos ang hardin. Umiti siya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa alaala. At ang katahimikan sa kanilang bahay ay nagsimulang magmukhang sagrado, hindi malungkot. Hindi na niya muling ginawa ang ritual. Isang beses lang sapat na. Dahil ang 3 salitang iyon, bagamat ibinulong sa tubig, ay sa wakas nakarating sa lugar kung saan ito talagang nararapat makarating. Iyan ay kahulugan ng lucky sign. Hindi lahat ng senyales ay dumarating ng may kulog at kidlat.
Minsan, sila'y bumubulong, tulad ng hangin na dahan-dahang humahaplos sa iyong pisngi o ang pag-alog ng kandila na hindi naman dapat gumalaw. Para sa mga Cancer, na likas ng sensitibo sa mga pagbabago ng enerhiya, madalas magreksona ang universo, hindi sa malalakas na sandali kundi sa mga malumanay at sagradong espasyo sa pagitan. Matapos bigkasin ang tatlong salitang iyon, maraming mga Filipino na ipinanganak sa ilalim ng Cancer ang nag-ulat na nakaranas ng mga kakaibang senyales, mga bagay na madaling ipaliwanag ng lohika, ngunit imposibleng baliwalain ng puso. Narito ang ilan sa mga senyales at ang kanilang ibig sabihin. 1. Lumitaw ang isang paru-paro. Sa mga alamat ng Pilipino, ang paru-paro, lalo na ang puting paru-paro, ay itinuturing na kaluluwa ng isang mahal sa buhay na bumisita. Kung ito ay dumapo sa iyo, lumipad malapit sa iyo, o lumitaw kung saan ito hindi karaniwang makikita, madalas itong itinuturing na direktang tugon sa isang emosyon na ipinahayag. Para sa mga Cancer, hindi ito basta aksidente. Isa itong senyales na narinig ang iyong mensahe, lalo na kung ang mga salita ay tungkol sa pag-ibig, pangungulila, o pagpapatawad. 2. Isang biglaang hangin sa loob ng bahay. Ang isang malamig na hangin na dumaan sa isang saradong kwarto, o sa tahimik na hangin ay matagal nang itinuturing na tanda ng galaw ng enerhiya. Para bang ang hindi nakikitang mundo ay dahan-dahang humahaplos sa iyo upang sabihin, nakikinig kami. Maraming nagsagawa ng ritual ang nagsabi tungkol sa hangin na ito, banayad, kalmado, dumating pagkatapos ng mga salitang binigkas. Madalas itong nag-iwan ng goosebumps at kapayapaan. 3. Isang mensahe mula sa nakaraan. Isang text. Isang tawag. Isang pangalan na hindi mo na nakita sa maraming taon na lumabas sa iyong screen pagkatapos ng ritual. Isa itong makapangyarihang senyales ng pagkakasundo na ang enerhiya na iyong pinakawalan ay nagbigay daan para sa muling pagkonekta o pagsasara. Kung ang iyong tatlong salita ay tungkol sa pagpapalaya o pag-move on, ito ay maaaring ang universo na nagdadala ng mga bagay sa buong bilog. 4. Isang panaginip na parang totoo. Para sa mga water signs tulad ng Cancer, ang mga panaginip ay hindi lang basta panaginip, sila ay mga portal. Kung, sa loob ng isang araw o dalawa pagkatapos ng ritual, ikaw ay nanaginip tungkol sa isang tao na nabanggit mo o nakatanggap ng mensahe sa panaginip, maglaan ng pansin. Ang panaginip na iyon ay maaaring ang mismong sagot na hinihintay ng iyong kaluluwa. Iyan din hindi dapat gawin pagkatapos sabihin yan tatlo salita. Sa sandaling binigkas mo ang tatlong salitang iyon mula sa puso, ng tapat at buo, isang pinto ang magbubukas. Ngunit tulad ng anumang sagradong pintuan, ito ay kailangang igalang. Ang ritual ay maaaring magmukhang simple, ngunit ang lakas nito ay nagmumula sa emosyonal na enerhiya na kaakibat nito. At sa kasamaang palad, ang enerhiyang iyon ay maaaring ma-disrupt o mabawi pa kung hindi ka mag-ingat. Narito ang tatlong pinakamahalagang bagay na dapat iwasan pagkatapos magsagawa ng ritual. 1. Huwag agad ibahagi ang mga salita. Ang iyong mga salita ay mga susi ng espiritu, personal, sagrado, at tanging para lamang sa pandinig ng universo. Kahit gaano kalaki ang tukso na ikwento ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay, maghintay. Hayaan munang mag-settle ang enerhiya. Bakit? Dahil ang pagpapahayag nito agad sa iba ay maaaring magbabalik sa iyo mula sa espiritual na espasyo pabalik sa ego o lohika. Bigyan ng oras ang ritual na magtrabaho ng pribado, tahimik. 2. Huwag pagdudahan ang sandali. Pagkatapos ng ritual, maaaring magsimula ang iyong isipan na magtanong. Gumagana ba ito? Ang paru-paro ba ay isang coincidence lang? Baka ako lang ang nakaramdam noon. Ang pagdududa ay pinakamabilis na paraan upang harangan ang daloy ng enerhiya. Ang mga Cancer ay intuitibo sa isang dahilan, sila ay nilikhang makaramdam ng katotohanan, hindi upang magtalo dito. Paniwalaan ang naramdaman mo. Paniwalaan ang tahimik na pagbabago. 3. Huwag madaliin ang senyales. Ang ilang senyales ay dumarating agad-agad. Ang iba naman ay tumatagal ng ilang araw. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pilitin ang kinalabasan, palaging tingnan ang iyong cellphone, umaasang magkakaroon ng milagro bago mag-almusal, o paulit-ulit na gawin ang ritual sa desperasyon. Ang universo ay hindi isang makina. Ito'y isang ritmo, at tutugon ito kapag ang timing ay tama para sa'yo. Kung talagang isinusumpa mo ang tatlong salitang iyon. Kung binigkas mo ito na may luha sa iyong mata at pag-asa sa iyong puso. Ang iyong tanging gawain ngayon ay maghintay, magmasid, at tanggapin kung ano ang darating.
Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nasa labas ng iyong sarili, kundi sa loob. At ang pagbabagong iyon ay isang senyales na nararapat igalang. Huling pagninilay AV Pag-anyaya. Kung narating mo ang bahaging ito, ibig sabihin ay may isang bagay sa loob mo ang handa na. Handa ng bitawan, handa ng magpagaling o marahil, handa ng maniwala muli. Ang tatlong salitang pipiliin mo ay hindi basta mga parirala. Ito ay mga susi ng emosyon na nagbubuka sa bahagi ng iyong kaluluwa na matagal nang naghihintay na makita, marinig at masagot. At kung ikaw ay isang Cancer, isang nilalang na ipinanganak sa ilalim ng mahinahong pamamahala ng buwan, ang ritual na ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay mula sa iyo. Dahil ang mga Cancer ay nagdadala ng pagpapagaling hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa iba. At minsan, ang tanging paraan upang magpagaling ng iba ay magsimula sa iyong sariling puso. Kaya ngayong araw, bago sumikat ang araw o habang ang buwan ay buo, magdasal. Magbukas ng kandila. Maglagay ng tubig sa isang mangkok. Tumingin sa iyong refleksyon. At tanungin, anong tatlong salita ang kailangan ng aking kaluluwa na sabihin? Sabihin ang mga ito ng malumanay. Ulitin ng may layunin. Pagkatapos bitawan. Hayaan mong dumating ang mga senyales sa kanilang paraan, sa mga panaginip, sa mga paru-paro, sa biglaang mensahe, o sa simpleng pakiramdam ng magaan na hindi naramdaman noon. Ang ritual na ito ay hindi nangangako ng instant na kayamanan o milagro. Ngunit nangangako ito ng mas mahalagang bagay. Pagkakahanay, kapayapaan, pagpapalaya. At minsan, iyon lang ang kailangan ng universo upang magsimulang kumilos para sa iyong kapakanan. Kaya kung ang iyong puso ay handa na, sabihin ang mga salita. Dahil ang swerte na iyong hinihintay, maaaring malapit nang dumating.